Naaalala niyo pa ba ang taong ito na nagbigay aliw sa atin at trending noon sa kanyang audition sa Pilipinas Got Talent dahil sa kanyang vape tricks matapos siyang maaresto dahil sa ipinagbabawal na droga? Ngayon nakalabas na ng kulungan. Alamin ang buong detalye sa videong ito. Nakalaya na mula sa halos 4 na taong pagkakabilanggo mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Santa Cruz, Laguna ang Pilipinas Got Talent Season 6 third runner-up na si Mark Joven Olvido. Hindi na napaunlak na anumang mga panayam si Olvido sa detalye tungkol sa paglabas niya buhat sa kulungan. Sa social media post ni Olvido noong Enero 1, 2026, sabi niya, "Happy New Year ma sa asawa ko, anak ko. Salamat sa kulang 4 na taon na sakripisyo at hirap habang nasa loob ako. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo." Ang pag-post niya sa social media ay kumpirmasyon ng paglaya niya. December 5, 2025, nang unang lumitaw sa social media ang video ni Mark na lubos ang saya. Tila may sumundo sa kanya noon sa pag-uwi niya sa bahay. May nag-repost din ito noong December 6. Na mga sumunod na araw, nag-post din si Mark na "I'm back." Kalakip ang video na siya ay nagbe-vape. Isang napakahalaga at napakagandang pangyayari sa buhay niya para sa bagong taon ang ganap na pagiging malaya ni Olvido. Nabatid na siya ay dinakip sa isang bypass operation ng Drug Enforcement Unit o DEU noong May 14, 2021 sa Sitio San Miguel, Barangay Duhat, Santa Cruz, Laguna. Nasamsam sa pag-iingat niya ang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu at mga marked bypass money na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Hinuli siya dahil sa impormasyon na natanggap ng DEU tungkol sa di umano'y pagbebenta niya ng ipinagbabawal na droga. Siya ay matagal na ring watchlist ng Drug Enforcement Unit. Siya ay dating nagtatrabaho bilang tricycle driver bago siya naging contestant sa Pilipinas Got Talent Season 6 noong 2018. Kung balikan natin, si Mark Joven Olvido ay nakilala bilang vape master dahil ito ang talento na pinamalas niya nang sumali siya noong 2018 sa reality competition program ng ABS-CBN. Dahil sa pagsali niya sa PGT, nagkaroon siya ng showbiz career at nagsunod-sunod ang kanyang mga television guesting at mga pelikula gaya ng Triple Trouble, Huli Ka Balbon noong 2019 at Unli Life noong 2018. 2018 rin, naging bahagi si Joven ng FPJs ang Probinsyano bilang isa sa mga kaibigan ni Carlo Dalisay, ang pulis na ginagampanan ni Coco Martin. Makalipas ang 3 taon mula noon, mga tunay na Carlo Dalisay o mga pulis ang dumakip sa kanya dahil sa di umano'y paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Anong reaksyon ninyo dito sa paglaya ng minsan ng kinaaliwan ng mga Pilipino na si Mark Joven Olvido? Deserve ba niya na mabigyan muli ng opportunity para sa acting career? I-comment niyo sa ating comment section. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na sa Showbiz Gaster.